Ayun, magandang araw ulit, my dear brothers and sisters. Panibagong araw, panibagong simula at panibagong pag-asa. Nitong January 14, 2026, mapili siyang araw, no? Ngayon ay araw ng Miyerkules or Wednesday. Ating pag-uusapan yung pangatlong part. Ito yung I am created in the image of God na ating mababasa sa Genesis chapter 1 verses 26 hanggang 27. Ganun na din sa Moses chapter 2, the same magkaparehong number ng verse. Ganun din sa Abraham chapter 4. So, have you ever looked at yourself and wondered, ay ano ba talaga ako? Meron ba akong puwang sa mundo? Minsan kasi, you feel na, ito yung realidad. You feel na hindi ako maganda, hindi ako gwapo, hindi ako attractive na klaseng tao, mahirap lang ako, may sakit ako, parati akong nagkakasakit or may mga failure ako sa buhay, lahat ng mga ginugusto ko hindi dumarating sa akin. Bakit ganito yung buhay ko? Bago tayo magsimula, gusto kong i-share yung kaibigan ko. Like kahapon, last few days, nag-usap kami. And then sabi niya sa akin sa phone, sabi niya, Dave, parang nahihirapan ako sa buhay. Alam niyo yung feeling ng isang taong may problema sa pamilya. And gusto niya magsumika pero talagang mahirap sa side niya. He is my best friend, ng high school kami until now. And malayo kami sa isa't isa. Nagtatawagan lang from time to time. Siya tumatawag sa akin if may mga problema siya. Sabi ko sa kanya, huwag kang mahiya, huwag kang matubiling tumawag kasi that's the isa sa mga may tutulong ko sa iyo is makinig at magbigay ng payo or tingnan natin kung anong pwede natin magawa. Sabi ko sa kanya, basta huwag ka lang mahiya. Alam niyo yung feeling na I'm giving him advice and then he don't want my advice. Medyo din yung isip ng kaibigan ko ito parang kung sa pa yung parang nakasarado na, parang sabi niya sa hirap ng buhay. Sabi ko sa kanya, ito yung gawin mo. Sabi niya, ayaw kasing pinapangaralan parang ganun. So pag ikaw yung nakikinig, parang maiinis ka at the same time maaawa ka. What I did is sabi ko sa kanya, so if ganyan yung prinsipyo mo sa buhay, kailangan nating magtiwala and i-surrender yan sa ating Diyos. Sabi ko sa kanya, wala na akong ibang salita na to defend myself, na parang pagalitan siya dahil hindi siya nakikinig. Well, sa kanyang sitwasyon, kailangan nating makinig at kailangan nating mag-pray sa ating puso. And sa pagpapatuloy, ayan na, today we will study one of the most powerful truths in all Scripture. You were created in the image of God. Tayo'y ginawa or nilikha sa imahe ng ating Diyos. Ano bang ibig sabihin nun? Ano ba ang kahulugan nun? At himay-himayin natin sa araw na ito. This truth change how we see. Pag-iba yung pananaw natin sa ating sarili, sa ibang tao, at ganoon na din sa ating Diyos mismo. Diba? Iba yung pakiramdam pag alam mo yung worth mo. Kasi mag-iiba talaga yung pananaw mo. Hindi ka na magkaka-self-pity. Hindi mo na sasabihin na pangit ka or wala kang halaga sa mundo. May pagkakataon sa buhay natin. Halimbawa, naglalakad tayo. Parang feeling mo gusto mong magtago. Feeling mo gusto mo lang yumuko kasi you feel na hindi ka importante. You feel na wala kang halaga sa mundo kasi mahirap ka. Mahirap tayo. Hindi tayo attract. Sabi ko nga, hindi tayo attractive. Wala naman tayong talents and everything. Pero dito, sa pag-aaral na ito, mautunan natin na may puwang yung buhay natin. Mag-iiba yung pananaw natin sa sarili natin, sa ibang tao, at ganoon na din sa Diyos natin mismo. Sabi nga sa Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 27, and God said, let us make man in our image, after our likeness. So God created man in His own image. Male and female created He them. Diba? At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. Nilalang niya tayo, o nilalang niya sila na lalaki at babae. Lalaki at babae. So, hindi aksidente ang iyong pagkatao. Ikaw ay may banal na pinagmulan, no? So,
So, lahat tayo, actually, pinanganak tayong pantay-pantay. May pinanganak mang pagpanganak sa kanya, mayroon ng gold sa katawan. Parang imposible yata yun, di po ba? So, lahat tayo, pinanganak na pantay-pantay. At mamamatay din, magagraduate tayo sa mundo ito na pantay-pantay. Na magkaiba lang yung lugar na, alam nyo na, yung kabao, whatever. Pero, lahat tayo, wala tayong dadalhin pabalik. Pumunta tayo dito na walang dala, babalik tayo na walang dala. Sa mga temporal na bagay. Dala natin sa ating sarili yung pagmamahal ng ating Diyos. Ngayon, ikaw ay may banal na pinagmulan. So, masabi natin na oo, Brother Dave, pantay-pantay tayo na pinanganak, pero yung problema or yung concern dito, may mga taong pinanganak sa golden spoon. Ibig sabihin nun na gintong kutsara. Or literal pa na pagkasabi na pinanganak sa mayayaman na pamilya, pinanganak sa abroad, pinanganak sa disenteng pamilya. Paano yung mga iba na pinanganak sa hirap, kahig at kahig at tuka, yung mga pagsabi natin kahig at tuka, yung parang magtatrabaho ngayon, enough lang para sa in that day, tapos next day ganun pa rin, walang sobra, walang labis, minsan kulang pa, di po ba? So ano yun, Brother Dave? Big sabihin nun, di kami mahal ng Diyos. Dito makita natin na much is given, much is required. Dahil mahal ka ng Diyos at pinagkatiwala niya sa'yo, nagkaroon ng tiwala ang Diyos sa'yo. Bakit kanya nilagay sa lugar na yan? No? Bago pa lang tayo pumunta sa mundo, this is my own insight, no? Na bakit ako nilagay sa mahirap, di naman mahirap, no? Pero mahirap na pamilya. Bakit? Kasi nagtiwala ang Diyos sa akin na makakayanan ko, malampasan ko, na ma-overcome ko. Hindi naman tayo mag-stay or mag-stay? Hindi naman tayo, we will not be staying here for a long time sa mundong ito. No? Yung buhay ng tao, hindi naman nagiging bato na for eternity. Ito ay testing period lamang. Kung sa isang isap mata, matatapos ang lahat ng ito. Parang natulog ka lang. Parang memory lang ang lahat ng ito. Imagine, hindi ko akalain, mga kapatid, na I'm 41 years old na. Parang kahapon lang ako nag-mission, no? In the age of, I think, 18 or 19. No? Di po ba? So, isang kisap mata, lahat ng ito ay mga trials lang sa atin. Ibig sabihin, ulitin ko, much is given, much is required. Andyan ka sa sitwasyon na yan kasi malaki ang tiwala ng Diyos sa iyo. Ang tanong, paano mo pahalagahan ang tiwalang yan at paano ka magpro-progress kahit saan ka man nilagay ng Diyos. Hindi yung punto na kung nilagay ka sa mayamang pamilya, magpro-progress ka. Pag nilagay ka sa mahirap na pamilya, hindi ka magpro-progress o hindi ka uunlad. Nasa ating choices po yun ng buhay. Kung uunlad po tayo or hindi tayo uunlad. Now, punta naman tayo sa Moses chapter 2 verses 26 hanggang 27. Ang sabi dito, I, God, said unto mine only begotten, let us make man in our image after our likeness. At ako ang Diyos ay nagsalita sa aking bugtong na anak. Sino ito? Si Hesukristo. Lalangin natin ang tao sa ating larawan. Sila mismo yung lumikha sa atin, no? Hindi nila binigay sa iba. Sila mismo yung nag-facilitate na likhain tayo dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, no? Nilikha yung unang tao, si Adan at si Eva, na base sa banal na kasulatan. So sa ang doktrina dito, ang Ama at si Hesukristo ay magkasamang lumahok sa paglikha. No, parte sila ng paglikha. Ibig sabihin, kilala ka nila bago ka palang isinilang. Of course, dahil the premortal life, kasama natin yung ating Ama sa langit. Inisip ko nga, anong feeling pagkasama siya? A perfect father. Ako nga, bilang ama, no, sinusubukan ko na maging mabuting ama sa aking mga anak. I'm thriving every day. Even though marami pa akong mga pagkukulang. No? Minsan, di ba, yung mga anak natin, makukulit. Minsan, nagkakamali. Di ba? And bilang ama at bilang ina, normal lang na disiplinahin natin sila. Pero huwag nating kalimutan na ang pagmamahal ay mas mangibabaw sa lahat ng bagay. Hindi yung gusto lang natin. Subway, may mga
anak na kung saan in the age of 12 years old or 14 nagpakamatay dahil lang kinuha ang cellphone sa kanya. Ganun nakatindi, my dear brothers and sisters, yung hamon ng panahon ngayon sa atin. Kaya kasi hindi nila alam yung worth nila bilang tao. Di po ba? Kaya napakahalaga na malaman natin na yung ating Ama sa Langit at sa Jesucristo, kilala niya tayo bago pa lang tayo pumunta sa mundo. Tayo ang mahalaga. Hindi yung mga bagay na nakikita natin, yung mga temporal na bagay. Yung mga temporal na bagay, ginagamit kaya ginawa, kaya yung tawag sa kanila is gamit. Kaya kasi gagamitin sila. Gamit, di po ba? Hindi yung gamit, ma-overcome nila tayo. Dahil lang sa gamit, ibibigay natin yung ating sarili. Baka makamatay tayo. And kailangan na malaman natin yung worth natin. Teka lang, nagtatrabaho ko ng 24 oras. Wala na akong pahinga. Di ba? Wala na akong pahinga at dito, makita natin na parang sinakasakripisyo ko na yung sarili ko. So, hindi na natin pinapahalagan yung pinakamalagang parte. Yung pinakamalagang layunin na yung katawan natin ay regalo ng Diyos para sa atin. Sa Council of Heaven, ating mababasa sa Abraham chapter 4, verses 26 hanggang 27. And the gods took counsel among themselves. Grabe no? And the gods. Parang deep doctrine to Kasi pag sinabi natin and the gods, no? Pwedeng si Jesus Christ, the Heavenly Father, took counsel among themselves, and they formed man in their image. At ang mga Diyos, no? Hindi lang isa, no? At ang mga Diyos ay nagsangunian, nag-meeting, magkakasama, at nilalang nila ang tao sa kanilang larawan. Ibig sabihin, hindi ka nilikha by accident lang. Hindi tayo nilikha na parang wala lang. No, talagang pinag-isipan to ng mga perpektong nilalang, mga perpektong Diyos. Ang paglikha sa tao ay may plano, tama, layunin at pagkakaisa. Hindi ka produkto ng tsansa, tsansa lang to. Ikaw ay bahagi ng plano ng Diyos. Kaya hindi ako naniniwala sa coincidence. Dapat pag-isipan natin. Dapat pagplanuhan natin. Hindi ako naniniwala na ay tataya ako sa loto, baka manalo ako. Of course, yung chances doon is 1 by 10 million o ilan yung tumataya. No? Magsumikap ka. Huwag mong iasa sa tsansa lang. Magsumikap ka. Magsumikap tayo kasi tutulungan tayo ng Diyos. Kasi hindi naman tayo ginawa by chance lang. Sige lang, siguro okay lang yan. Hindi. Talagang pinag-isipan, pinagplanuhan. Papunta natin sa mundong ito, nilagay ako dito sa pamilyang ito, nilagay ako sa lugar na to, sa sitwasyon na to. Kasi ito yung purpose ko. Ito yung layunin ko. Kaya kung malaman natin yung layunin natin, mag-iiba yung pananaw natin sa buhay. So what does image of God mean? Ano ba ibig sabihin nito? Being created in God's image means may spiritual at physical na pagkakahawig tayo sa Kanya. Meron tayong kakayahan na magmahal. Diba? Nakakaramdam tayo ng pagmamahal. Sino yung taong hindi nakakaramdam ng pagmamahal? Diba? Mahal ko yung mga anak ko. Mahal ko yung asawa ko. Mahal ko yung mga tao sa palibot ko. Di po ba? At minsan, pag hindi natin nafe-feel yung worth na to, yung pananaw natin sa ibang tao, kalaban, yung pananaw natin sa kanila, hindi maganda. Tulad nga ng last time, yung kasama ko sa walking, yung parang yung parang hindi naman co-worker, no? Parang nagtatrabaho kami sa same industry. Tapos, nag-say hi, hello. And then, sabi niya sa akin, parang nag-coaching siya. Sabi niya, ngayon Dave, pag tumitingin ka sa tao, tingnan mo dalawa lang. May kukunin ka o wala. Tingnan mo ng ganito. Hindi yung dalawa, no? Titingnan mo ng ganito. May kukunin ka o wala. Pag wala kang kunin, huwag mong pansinin. Pag may kunin ka, pansinin mo. That's the truth. Ito yung kalakaran ng mundo. Susundin ko ba? Hindi. Hindi ko susundin kasi hindi magandang pag-uugali yun. Tipo ba? Bilang isang Latter-day Saints, bilang isang Kristiyano, na pagtitingnan mo yung tao, ay mayaman to, sige kakaibaganan ko, di ba? Hindi maganda. Mahirap to. Tapos parang wala namang talent or skills. Wala akong makukuha dito, mapupulot. Ay, ano to? Akin tong boss, no? Boss ko to. Sige, bibigyan ko siya ng mga pagkain. Tawag doon, I will make friend with him
or her kasi may kukunin ako sa kanya. So my dear brothers and sisters, hindi po maganda na gano'n yung kultura natin. Dapat meron tayong pagmamahal. Meron tayong kakayahang mag-isip. Alam natin yung tama at mali. Hindi ko anong sinasabi ng ibang tao at yun yung norms. Magsabi natin normal sa kanila. Normal sa mundo na gano'n, kalakaran. Loko, gumawa ng masama, no? Pag may pera ka, may kaibigan, yun yung mundo. Huwag nating mag-isip tayo kasi binigyan tayo ng Diyos ng kakayahan na mag-isip. Magpasya. A choice. Lahat ng bagay po is a choice. Pagpili. Now, mahal ko ang Diyos. Kahit mawala yung trabaho, okay lang. Kasi alam ko na bibigyan niya ako ng mas maganda. Ibig sabihin, lahat ng bagay na meron tayo sa mundo is a choice. Pinili mo ang buhay na yan. Sabi ko sa kaibigan ko nga, yung sa umpisa, sabi ko sa kanya, you have a choice. Pero pag hindi mo aayusin yan, babalik at babalik ka dyan. Don't expect na mag-iiba bukas yung pananaw mo sa buhay kung hindi ka mismo magbabago. So, kailangan magsimula sa atin yung choice na yan. Diba? Kasi lahat ng bagay, kung ano man yung kinukuha natin dahil yun sa choices natin. Minsan sabihin natin, wala na akong choice. Brother Dave, ito na ako. Hindi. Kasi yan yung choice mo. Bakit ko nasabi yan? Kasi pinagdaanan ko yan sa buhay. Pinagdaanan mismo ng ating tagapaglikha na si Yeso Cristo. Ang ganyang sitwasyon. He can choose not to save us. Pero ginawa niyang isave tayo. Binigay niya yung buhay niya. Di po ba? Sa Garden of Gethsemane, yung feeling niya napakabigat na. Yun yung time na mafulfill na yung layunin niya bilang tagapagligtas. Sabi niya, Ama, hindi po yung kagustuhan ko yung masusunod, kundi ang inyo. Binigay niya sa Ama. Nilet go niya. Minsan ganun tayo. Naalala ko ng Lunes, di ba? I have a choice to go and to do my hobby o gumawa ng come follow me. Kahit na masakit sa akin, totoo yun. Kahit na ayaw ko, lumiko ako sa kaliwa at pumunta ako sa bahay at kumuha ako ng come follow me. Kahit na hindi ko ramdam yung saya, pero alam ko this is the right thing to do. It's a choice, my dear brothers and sisters. No? In that reason, masabi natin yung testimony natin, the way tayo magsabi na I am a Latter-day Saints, sinasabuhay na natin ngayon at maging banal na tayo. When you respect your body, you honor God. Kung hindi mo inaabusuhan yung katawan mo, ino-honor mo yung katawan. Ako po, since bata, madali akong magkasipon, madali akong magkasakit, sabi ng nanay. Hanggang ngayon, I want to go abroad, gusto ko. I am qualified kasi bilang guro, di po ba, maraming mga guro yung pumupunta to. Sabi ng tatay ko sa akin, if you go abroad, baka magkasakit ka doon. Dahil sa ikalimang utos na honor your father and your mother, kasi alam nila yung sitwasyon mo, alam nila, kilala ka nila, and I honor them. And then after a year, mga years to pass, parang madali ako magkakasakit. Halimbawa, may sipon ka, tumabi ka sa akin, mamaya-maya may sipon na ako niyan. At yung malala pa, nagkakaroon ako ng acid reflux. And after nun, parang mahirapan ako. Hindi man mahirapan, medyo may cautious ako sa paghinga. Di po ba? Imagine natin yan, sabi ko nga sa sarili ko, sa bahay dito, sabi ko sa kanila, yung soft drinks, tinatago ng wife ko doon sa ilalim ng lababo. Sabi ko sa kanya, ako nga, kung ako lang, no? Imagine, no? Lahat ng mga soft drinks, lahat. Hindi ko, yung mga, yung mga pork, baboy, hindi ako masyadong fan doon. Talagang iniiwasan ko. Yung sabi ko sa kanya, huwag niyo abusuin dahil wala kayong kapansanan tulad ko. Sabi ko sa kanila, na ingatan niyo yung sarili niyo. Ako nga, iniingatan ko. Diba? So, dahil dito, nagre-reflect tayo sa ating sarili. Kung kailangan kong mahalin yung sarili kasi bigay ito ng Diyos eh. Sabi mo sa sarili mo na hindi ka pangit. Hindi ka mahirap. Sabi ng kaibigan ko, hindi ako mahirap. Wala lang akong pera ngayon. Di ba? Tama din naman. If you lose everything, you lose nothing. Ano ba yung malulus mo? Kasi wala naman lahat. You can start all over again. Ang mahalaga po ay yung health natin.
at tayo. Hindi tayo mawala sa isip natin. Pag yung health natin medyo bumaba, okay lang yan. At least makaka-recover tayo or makapagsimula pa rin tayo. Pero pag tayo nawala na or na-anxiety tayo, na-depression or naglalakad, nagsisipa ng lata, ibang usapan na yun. Mawawala ang lahat sa atin. Kaya para sa akin, ingatan natin yung health natin at yung isip natin, yung pagkatao natin. Alam nyo, how does Heavenly Father wants me to feel or want me to feel about my body? How is it different from what the world says? The world says ito yung sabi ng mundo, your body defines your worth. Kung maganda yung pagkakasuot mo, mayroon kang necklace na dyan na mga gold dyan, ibig sabihin, nirespeto ka ng tao. Pero kung dugyot ka, hindi ka nirespeto ng tao. My dear brothers and sisters, not being hypocrites, mas gusto ko pong sumama sa mga dugyot. Kasi alam ko na ako yung parang artista nila. Totoo yun. Ako yung parang kino-comfort nila. Kasi diba, sabi ko nga, hindi ako parang malakas. Parang healthy talaga na sabi ko, pag may sipon ka, madali akong makakakuha ng sipon or sakit ng ibang tao. Kaya sabi ko, pag doon ako sa mga tao na mga normal na tulad ko, parang I felt home. Na-feel ko yung home. Kasi pag dumura sila, pag umutot ako, dire-respeto nila. Di po ba? Tama. Yung parang there's no big deal sa kanila kasi ginagawa nila yun eh. Di ba? Kumakamot sila ng ganyan. So parang feel ko, I'm home. Na hindi ko kailangan na isipin kung ano yung mga kilos ko. Yun yung mga simpleng tao, yung mga nagbubuhat ng sa mga tubuhan, sugarcane, yung mga sa palayan. No? Kahit na anong sitwasyon mo, respetuhin ka nila. Kakain kayo ng walang iniisip. Hindi ka lang pagsabihan ng lakas numamo, no? Wala. Hindi ko naman sinasabi na yung mga nasa mataas na level is masasama. Marami. Lahat ng mga leaders natin mayayaman. Pag andun tayo sa simbahan, talagang uunlad tayo. Both spiritual and temporal. The point that I'm telling is that na mahalin din natin yung mga yung kapatid natin. Kasi yung topic dito na sinasabi ko is yung world. Yung mundo ba, yung world norms. Pag mahirap ka, outcast ka, labas ka. Pag mayaman ka, you are belong. But sa simbahan, iba. Mayaman tayo, nagbibigay tayo. Pag mahirap tayo, nagsusumikap tayo na maging mayaman. Yun yung mindset natin. At sa mga ibang Kristiyano din. Ganun din yung mindset nila. Maliban sa mundo. Di po ba? Sabi nga ng Diyos, your body is a sacred gift. Bigay to ng Diyos. Alagaan natin. Sabi ko, pag edad natin ng 50 or 60 or 70, malakas pa rin tayo. Kasi everyday, jogging, walking, no exercise, healthy living, healthy foods. Bakit? Kasi masaya yung Diyos pag nakikita kang ganyan. Diba? So, pag ano ka na sa point na everyday, parang nakukonsensya ako kasi all these years, hindi ko nalagaan yung sarili ko. You still have a choice to take care of yourself now. Huwag kayong ma-offend. Kasi, dito natututo tayo. And this time, itong oras nito, nag-isipan natin yung sabi ni Brother Dave. Oo na, hindi pa huli ang lahat, diba? Sabi ni Brother Dave. So, I can still change. I can still take care of my body kahit na may sakit ako dahil sa ginawa ko din. Still, I have a chance. Kasi hindi naman tayo perfecto. Ako noon, yung sa sitwasyon ko, siguro nagkakita acid reflux ako when I was in a mission. Yung isa sa mga kasama ko, hindi siya kumakain ng breakfast, lunch, dinner. Masabi mo talaga na parang, ano ba to, magsisuicide ba to sa mission? Diba? Minsan, lipas gutom dahil sa mga appointments. But, sabi ko sa Panginoon, God just sustain me to live longer para makapagservisyo pa ako sa inyo. Diba? Big sabihin noon, hindi ko napapansin, hindi ko na nabibigyan ng when I was young. Kaya nga, ngayon sa mga anak ko, no, I'm telling them na ako na yung tuturo sa kanila. Bakit ako nagkaroon ng ganyang episode sa buhay? Kasi nung kabataan ko, wala naman akong nanay na gumagabay sa akin. Wala naman akong tatay na gumagabay sa akin. Just yung mga lolo't lola ko, pero hindi ganun eh, di ba? So masisisi ko ba ang sitwasyon ko? Hindi. It's a choice pa rin, pagpili pa rin. Kaya yun ang ginagawa ko sa mga anak ko ngayon. Doon ako sa kanila, yung parang doon ako bumabawi sa kanila. Our body is sacred. For the strength of the youth, sabi dito, your body is not disposable. It is divine
purposeful and temporary housing for your eternal spirit. Diba? Ito'y piniprepare para sa next life. Nasabi ng Panginoon, paano kita bibigyan ng eternal life kung sa mundo pa lang binabaliwala mo na yung katawan mo? Okay lang yung binabaliwala mo kasi sa paglilingkod sa akin. Binabaliwala natin yung sa ang ating katawan, physical na katawan natin sa mga walang kwentang bagay, sa over na pagpulaw, ano pa yung Tagalog, or pagpupuyat dahil sa panunood ng mga anything, no? Hanggang alas 4 ng umaga. Tapos sa umaga hindi tayo kumakain. Tapos may mga bisyo pa, no? Hindi pa nag-exercise. Sabi ng Panginoon, paano kita bibigyan ng perfect na o eternal life? Kasi sisirain mo din yung katawan mo, di ba? Kasi kung ano tayo ngayon, the same thing din yung mangyayari sa atin sa kabilang buhay. Kung hindi tayong magbabago. Yung keywords dito, kung hindi tayo magbabago. So yung challenge question dito, what can I do this week to show God that I honor my body? So ito yung panahon, mag-exercise, walking. yung wife ko po, walking kami one day. Sabi ko sa kanya, sige, sama kayo, sama ng mga anak. Walking sa isang araw. Kinagabihan, sabi niya masama yung pakiramdam niya, whatever. Kinabukasan, hindi na siya nag-walking. Ibig sabihin nun, dapat consistent tayo. Hindi lang ngayon, pero panghabang buhay, sabi ko sa kanina, mas favor nga sa inyo kasi malakas kayo, hindi kayo sakitin. That is why we can start now. Ito yung false teaching ng mundo. Since we are created in God's image, everything we feel or desire is automatically approved by Him. So lahat ng gagawin natin, i-approve ng Diyos yan. Hindi po. Kasi bilang magulang nga sa anak natin, hindi lahat ng ginagawa nila na-approve natin. Which is, dinidisiplina pa natin. Kasi hindi natin gusto mapunta sila sa kapahamakan. Kasi nauna tayo. Alam natin na makakasama sa kanila at alam natin yung mga makakabuti sa kanila. Pero of course, we need the presence of God to help them. So yung tanong dito na approve ba ni Heavenly Father agad yun ng Diyos? Hindi yun. Kaya binigyan tayo ng pag-iisip bilang katulad niya na pag-iisip, makakaramdam, makapag-isip, di ba? Sa ating sariling pagpili. Sa Mosiah chapter 3 verse 19, the natural man is an enemy to God. Kalaban ng Diyos. Ang likas, no? Likas na tao ay kaaway ng Diyos. Yung magsabi natin natural man, yung parang yung mindset ng mundo, yung pinag-uusapan natin. Maliban kung siya ay magpapasakop sa Espiritu Santo. If we seek God, we seek the Holy Spirit. Saan natin masisik yung Holy Spirit? Yung pagbabasa ng banal na kasulatan, constant prayer, pagpartake ng sacrament. It is commandment of God. Kasi sa pagpartake ng sacrament, bahala na kung masama yung loob mo, basta magpartake ka lang ng sacrament, kapatid. After nun, umuwi ka. Pag sinabi na kasi, sabi ni Brother Dave, after nun ng pagpartake ng sacrament, umuwi ako kasi hindi pa ako na-heal. No, usapin natin yung bishop mo. Kaysa sa hindi ka mag-attend ng church, that is hypocrisy. No? Yung parang ano lang yung pwedeng mo makayanan ngayon. Kasi sarili mo yan eh. Diba ano yung mas matimbang doon? Magpartake ka ng sacrament, after nun umuwi ka, after nun, siyempre tapusin mo rin yung closing prayer, diba? Umuwi ka muna, mag-heal ka, after a month, balik ka, ihag mo yung taong nagkasakit sa'yo. Diba? O rather, hindi ka magsisimba kasi masama talaga yung loob mo. So the healing starts in you. Huwag mong hayaan ibang tao na magdikta. Sasabihin na hindi ka bibigyan ng temple recommend kasi hindi ka nagsisimba. Bakit? Tinanong ka ba nila kung kumusta ka? Tinanong ka ba nila kung okay ka lang? Tinanong ka ba nila or nasaktan ka or kailangan mo ng tulong? Minsan at intindihin natin bilang tao, normal lang na ganun yung pag-iisip nila kasi tao lang sila. So, it will starts on us. Kasi hindi lahat ng mga tao sa palibot natin ay kawangis ng Diyos. May kawangis din ng kalaban natin. It's reality. At to be honest, ngayon sabi ko, ayoko nang pag-usapan yung mga hugot-hugot na yan. Hindi nakakatulong. So, isipin natin how can we improve in life and how can we support our family. Mas maganda yun. Sabi nga sa Ether chapter 12 verse 27, I give unto men weakness, yung kahinaan, that they may be humble. Binigay ko sa mga tao ang kahinaan upang sila ay magpakumbaba. Tama, no? Binigay ng Diyos dito na masakitin ako para na magpakumbaba ako sa Kanya.
Now, being created in God's image does not mean we don't need to improve. It means we have the potential to become like Him. Huwag mong isipin na wala ka ng chance sa buhay. Huwag mong isipin na wala ka na. Ganyan ka na lang. Isipin mo sa sarili mo na mahal ka ng Diyos at He wants you to improve in yourself. You are not broken. Hindi ka sira. Hindi ka worthless. Hindi ka walang kwenta. You are not forgotten. Hindi ka nakalimutan ng Diyos. You are created in the image of God. Mahal ka niya. Kilala niya tayo individually. Gusto ko yung keyword na dito, individually. Kilala niya ako. Alam niyo yung mga kahinaan ko. Alam niyo yung mga tantrums ko. Alam niyo yung mga mga katok sa ulo ko. Alam niya, kilala niya ako. And He is still working on you. May planong Diyos sa'yo. Huwag kang mag-give up, kapatid. My dear brothers and sisters, dito na po magtatapos yung ating pag-uusap, no, sa araw na ito in preparation sa Sunday. Naway po marami kayong inputs during Sunday. Gusto ko yung pag Sunday, marami kayong binibigay ng mga idea, mga insights kasi nakapag-aral tayo ng mabuti. Diba? Sa ating programa. Ako po yung maraming natutunan dito. At sabi ko nga, itong lesson na ito, pwede ko itong i-share if given a chance na magsalita sa pulpit. Itong January 14, 2026, Wednesday, after po nito, makapag-almusal na po ako and makapag-celebrate ng buhay natin with God. In our daily devotional with God, devotion means our commitment, our love to our Heavenly Father and our Savior Jesus Christ. And the Holy Spirit be with us, the Holy Ghost be with us, and mahal na mahal tayo ng Diyos magpakailanman. Kahit na sa mga kainaan natin, kahit minsan di tayo masunurin sa Kanya, mahal na mahal niya tayo. And lahat ng ito ay aking iniiwan sa pangalan ng Kanyang anak na si Jesu Kristo. Siya nawa.